Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Your head, lift up your head, oh you gates, oh you gates, swing open wide, swing open wide, you ancient door, you ancient door, the King of Kings, let the King of Kings, take His rightful place, His rightful place, make room, make way, make room, make way, for the King of Grace. for the King of Grace. Lift up your head, Lift up your head, open up your heart, open up your heart, His victory over sin, His victory over sin, and death is God, and death is ours. the King of Kings, Let the King of Kings take His rightful place, take His rightful place, make room, make way, make room, make way,
head, Lift up your head. open up your heart. Open up your heart. It's victory over sin, It's victory over sin. and death is ours. And that is ours. The King of Kings, Let the King of Kings take his rightful place. take his rightful place. Make room, make way Make room, make way. for our King of praise. King of praise. Who is the King of glory, Lord of power. His name is Jesus, our risen King. Who is this King so mighty, Lord of strength? His name is Jesus, our risen King. Who is this King of glory, Lord of power? His name is Jesus, our risen King. Who is this King so mighty, Lord of strength? His name is Jesus, our risen King. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Amen. King of glory, Lord of power, King of glory, Lord of power, King of glory, Lord of power, Lord of glory. Hallelujah. Praise the name of Jesus. The name above all names. Glory to God. You know, the Bible tells us that we are wonderfully and fearfully made by God. He created us with His hands. He knitted us in our mother's womb. I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in His hands. He knows my name. He knows my every thought. He sees each deed that falls and hears me when I call. Come on, let's sing. I have a Father. Sing with me. He calls me His own. He'll never leave me, no matter where I go. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. He's a loving Father. He loves you so much.
No one can pluck you out. Jesus said, no one can pluck me out. Pluck you out from my hands. And my Father is greater than all. And no one can pluck you out from his hand. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls, and hears me when I fall. Come on. He knows my name. He knows my every thought. He knows my every thought. He sees tears that falls, and hears me when I call. I have a Father. He calls me his own. He'll never leave, no matter where I go. Praise the Lord. Let's give the Lord a clap of praise. Come on, clap your hands to the Lord. Malakas sa palakpak para sa Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Hallelujah. Come on, give the Lord a clap of praise. Amen. Good morning, good afternoon, good evening mga kabiyaya. Anumang oras po nyo napapanood ang broadcast po na ito. Ako po si Bishop Emmy. Ito po ang worship on-site and online ng The Lord's Community at EMI Community. If you are watching this broadcast for the first time, please like us on Facebook as well as follow us on Facebook. Bago nagkaroon ng pandemya, kung inyo pong matatandaan last year, we have 6 services in this community. 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., 3 p.m., 5 p.m., at 7 p.m. Over 1,000 people come here in a given Sunday. Pero alam po ninyo ang nangyari. Nagkaroon ng pandemya. At dahil po sa pandemya, nagkaroon po ng lockdown, nagkaroon po ng quarantine, nagkaroon po ng restriction. And even if you remember, there was even a time that religious gatherings were not even allowed. Pero dahil po sa mas maganda na ang lagay ng kondisyon ng pandemya, hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo, umiigi at patuloy na umiigi, pinapayagan na po ang religious gathering. We are now allowed to gather under 50% seating capacity. We have more seats available. You are watching this broadcast, we would like to extend this invitation to you. Kung kayo po ay narito sa Valenzuela o malapit sa Valenzuela o nasa paligid ng Valenzuela tulad po ng Bulacan, Malabon, Caloocan, Quezon City o maging malayo man, tandaan kapag gusto kahit malayo pwede. May mga nakakasama po tayo sa atin pong worship services na nanggagaling po ng Pampanga, nanggagaling po ng Bataan. Ang iba po ay Pangasinan at ang iba ay Nueva Ecija. Kahit malayo pwede, basta gusto. May mga nakakasama rin po tayo nanggagaling po ng Makati, nanggagaling po ng Pasay, ang iba ay nanggagaling po ng
Las Piñas, ang iba po Asparas, Cavite, at ang iba po ay Batangas at Laguna. So, we would like to extend this invitation to you. Just join us if you want. Meron po kaming services na ginaganap tuwing araw ng linggo, 4 services. 8 a.m., 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., at 3 p.m. We would like to invite you to come and join us in one of our services. Dito po yan sa EMI Center at the heart of Valenzuela City, NLEX, Valenzuela Exit. Madali po itong puntahan sapagkat kung manggagaling po kayo ng Quezon City o Caloocan City, pag exit nyo po ng Valenzuela Exit, gawing kaliwa. Kung kayo naman ay manggagaling po ng Norte o kaya ay Bulacan, pag exit nyo po ng Valenzuela Exit, nandun na po kami agad sa gawing kanan. Ngayon, kung kayo po ay gumagamit ng Waze, i-type nyo lamang po Emmanuel Ministry Institute. Join us on site and experience the difference. And everybody would just simply say, Amen. Amen. Give the Lord a clap of praise. Hallelujah. Maraming salamat po sa mga naparito sa araw po na ito upang sumamba kasama ng mga kabiyaya. Maraming salamat din po sa mga nanonood sa broadcast po na ito. Please prepare your communion elements, and at the end of the message, we will together do the Holy Communion. Let me also encourage you to worship the Lord with your offering, as it is written in the book of Proverbs chapter 3 verse 9. Honor the Lord with your wealth. Today, we are going to start a new series. Can you say amen? Amen. Are you excited? Yes. Give the Lord a clap of praise for this. Hallelujah. Our new series, The Bible Explains. The Bible explains itself. No need to explain the Bible. The Bible explains itself. Let's commit this to the Lord first. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. This is a beautiful day. Yes, Lord. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you for the wonderful time of praise and worship. Thank you also for the wonderful people who came here to worship you today. Thank you also for the wonderful people who are watching this broadcast. Thank you. We commit to you this learning time as we always do, and even as we always pray. Everything that will be said and done only for the glory of your name and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Everybody shout, Amen. Let's give the Lord a clap of praise. Hallelujah. Come on, clap your hands. Amen. Ang bago po nating series, The Bible Explains. The Bible explains itself. No need to explain the Bible. The Bible explains itself. Ibig sabihin, mga kapatid, maraming mga pastor ipinapaliwanag ang Biblia. Hindi po kailangan. Pinapaliwanag ng Biblia ang kanyang sarili. All you have to do is just read the Bible and understand it from its context, and by the inspiration and illumination of the Holy Spirit, you would understand the message of the Bible. That is why it is important to establish the fact that the Bible is the Word of God. Not just contains the Word of God, but the Word of God. Can we say that together? The Bible is the Word of God. The Bible is the Word of God. One more time. The Bible is the Word of God. Napakahalagang affirmation po yon, sapagkat yun po yung hayagan, tahasan na itinatanggi po ng mga inclusionists, universalists, and preterists. Even they have the audacity to say this in public: the Bible is not the Word of God.
Nakakalungkot sapagkat may mga tao na mayroong lakas ng loob sabihin po iyan sa publiko na ang Biblia ay hindi salita ng Diyos. Gayong alam natin na ang Biblia ay salita ng Diyos. Sa palagay ko lang, ang mga taong ito hindi na dapat magturo ng Biblia o kaya'y magturo ng anumang katuruan galing sa Biblia. Ang akin pong naiisip, kung sila'y naniniwala ng Biblia ay hindi salita ng Diyos, bakit pa gumagamit ng Biblia? Bakit pa nagko-quote ng verse? Baka malay nila, yung kinokot nilang verse, hindi naman salita ng Diyos. Sa makatwid, tinuturo lang nila sa tao yung salita ng tao na nasulat sa Biblia dahil ayon sa kanila, ang Biblia ay hindi salita ng Diyos. Yan po'y ating tahasang tinatanggi. We openly and vehemently deny that because in this community, we believe the Bible is the Word of God. Say amen. Amen. Come on, let's say that together. The Bible is the Word of God. The Bible is the Word of God. One more time, out loud. The Bible is the Word of God. Sa atin pong bagong series, ang gagawin po natin na ito. Atin pong tatalakayin mula sa salita ng Panginoon ang mga mahirap maintindihang bersikulo, mga kontrobersyal na bersikulo, at ang mga isyong nagaganap sa ating kapaligiran, ano ang sinasabi ng Biblia tungkol po dito. Hindi natin ipaliliwanag, ipapakita ko po sa inyo kung paano ito ipinaliwanag ng Biblia gamit po ang tamang paggamit sa Biblia. We are not going to explain the Bible. The Bible can explain itself. Because if we try to explain the Bible, that is very dangerous. You are setting yourself above the Bible, and the Bible is at the mercy of your limited understanding. So what you are doing is you are limiting the Scripture with your limited understanding. Kung hindi mo maintindihan at yun lang ang intindi mo, lumalabas na ang Biblia hanggang doon na lamang. Kung ang Biblia ay salita ng Diyos, walang hanggan ang salita ng Diyos. Hayaan natin ang Biblia mismo ang siyang magpaliwanag sa kanyang sarili. Hindi natin kailangan ipagtanggol ang Biblia. Kayang ipagtanggol ng Biblia ang kanyang sarili. Sapagkat naniniwala tayo, the verse is the voice of God. Give Him praise. Amen. So do not limit the Scripture with your limited understanding. Let the Bible explain itself. For us to truly understand how the Bible explains itself, we need to have first the basic affirmations about the Bible. Tandaan, ito po ay part 1. Tulad po ng mga mahusay na mga builders, hindi ka pwede magtayo ng mataas na istruktura nang hindi mo unahin ang pundasyon. Kaya uunahin muna natin ang pundasyon. Magkakaroon po tayo ng sapat na panahon para ilay ang ating foundation. Ang tawag natin the basic affirmations about the Bible. Sapagkat sa mga susunod na linggo na ating pag-aaral, ay atin pong kukunin mula sa salita ng Panginoon ang mga pag-aaralan po natin. In order for us to be sure that we are studying the Word of God and not just mere words of men, we have to have these affirmations. I want to share with you 4 affirmations today. Write this down. These are very important affirmations. Number 1, the Bible is the Word of God. Write it down. Very basic and yet very foundational. Dapat bago magsimula ng anumang pag-aaral, malinaw na malinaw sa atin, the Bible is the Word of God. Can we say that together? The Bible is the Word of God. One more time. The Bible is the Word of God. Of course, may mga nanonood sa broadcast po na ito na hindi naniniwala sa sinasabi po namin ngayon. May mga taong hindi naniniwala that the Bible is the Word of God. At ang hayagang nagsasabi po niyan ay ang mga inclusionists, universalists, and preterists. Kasama na rin nila ang mga atheists. Of course, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, siyempre hindi naniniwala sa Biblia na ito ay salita ng Diyos. Dahil ayon sa kanila,
The word Bible is not even in the Bible. No worries. Talagang wala po yung word na Bible sa Bible. Ganon din naman po, wala din po sa Bible yung word na Trinity. Wala din sa Bible yung word na rapture. Pero kung hindi mo mabasa sa Bible yung word na Trinity, hindi nangangahulugan na hindi po ina-affirm ng Bible ang teaching about Trinity, or hindi ina-affirm ng Bible ang teaching ng rapture dahil wala po yung word na rapture. Maaring wala po yung eksaktong salita doon, pero nandoon ang kahulugan at ang katuruan sapagkat yan po ang Biblia, ang salita ng Diyos. Ang salita pong Bible galing po sa mga salitang Biblos, Biblio, or Biblion. Simple lang ang ibig sabihin nun. Book. Bible meaning book. Hindi po yan religious word. Yan po'y ordinaryong salita lang. May mga tao po, mga kapatid, na nagkukolekta ng libro kahit hindi binabasa, di ba? Collector of books. Ang tawag po sa mga ito ay bibliophile. Kasi po yung word na Bible, ibig sabihin po book. Naging religious word lang ito nung kapitan ng ang aklat, the Bible. Doon po naging religious sapagkat hindi ka tumutukoy ng basta aklat o kaya mga aklat o isa sa mga aklat. Ang iyong tinutukoy ay ang aklat, the book, the Bible. Ibig sabihin, walang ibang libro, walang ibang aklat, walang ibang salita ang Diyos, kundi ang Biblia. Can you say amen? Amen. Palakpakan si Lord. Amen. We affirm the fact that the Bible is the written Word of God. Meron pong spoken word. Meron pong written word. Nung dati, wala pa pong nasulat, merong spoken word. Meron pong spoken word, and then yung spoken word, ipinasulat ng Diyos, kaya nagkaroon po tayo ng written word. And of course, we have the living word. The Lord Jesus is the living word. Sabi ng Bible, siya po ang buhay na salita. Siya po ang berbo, ang salita, nakasama ng Diyos mula pa ng walang hanggang nakaraan. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John 1:1, John 1:14, and the Word became flesh and dwelt among us. We beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Ang ating pong Biblia, the Bible, meron po siyang 66 books. 39 of the Old Testament and 27 of the New Testament. Iba po ang Biblia ng Katoliko. Ang Biblia po ng Katoliko, mga kapatid, ay merong 73 books. Meron po silang dagdag na 7, galing po ito sa Apokripa. Ang mga idinagdag po nila ay ang mga sumusunod: Baruch, Judith, 1st and 2nd Maccabees, Sirach, Tobit, at Wisdom. Ito po ay kilala sa tawag na Deuterocanonical. Ibig sabihin po, the second canon. Bakit po nila ito idinagdag? Ito po idinagdag nila sapagkat meron po silang mga practices at teachings na hindi po supported ng Bible. Kaya po dinagdag po nila ang mga sulat na ito upang magkaroon ng support. Dahil sigurado, only time can tell, tatanungin ng mga parishioners, meron ba niyan sa Bible? Kung gagamitin po nila yung ating Bible, hindi nila makikita. So kailangan nilang magdagdag. Now, let me just explain historically what happened there. Noong 1517, ipinanganak po ang Reformation, as you all know, sa pamagitan po ni Martin Luther, 1517. To be exact, October 1517. Kung paano ipinanganak ang Reformation, let me just give you the background. Napansin po ni Martin Luther, siya po ay isa pong German priest at siya po ay isang propesor. Nagtuturo siya sa mga priest.
Siya po ay isang propesor na meron pong kaalaman sa pagbasa ng Griego, yung original writing. Ang mayroon lamang po ang mga priest noong unang panahon ay ang Latin Vulgate na isinulat po o isinali ni Saint Jerome noong 382 sa utos po ni Pope Damascus. Kaya yun lang hawak nila, Latin Vulgate, na talagang isinalin po ni Saint Jerome para paglingkuran ng simbahang Katoliko. At napansin po minsan sa pag-aaral ni Martin Luther, yung Matthew chapter 4 verse 17, nakalagay po ron, "Repent, for the kingdom of God is at hand." Tinignan niya po yung salin sa Latin Vulgate kung paano isinalin po yun pong Matthew 4:17. Dahil po yung word na repent, galing po sa Greek word na metanoeo. Yun po yung verb form ng metanoia. Metanoeo. Repent. Ibig sabihin nun, change your mind. Kasi yung metanoia, meta, change, noia from the word nous, mind. Kaya dapat ang sali nun, change of mind. Napansin ni Martin Luther na ang sali na ginawa po ni Saint Jerome ay, "Do penance, for the kingdom of God is near." Do penance. Yung penance, ito po yung mga sakramento na ginagawa ng simbahang Katoliko para sa kanilang mga miyembro. Sa makatwid, naging malinaw ang sapantaha po ni Martin Luther na ang Latin Vulgate ay isinalin not to serve the body of Christ as a whole, to understand the message of God, but in order to serve the Catholic institution. Dito ay pinanganak ang Reformation, na ang unang tono ay sola scriptura, only the Scripture. At mula po noon, ipinanganak na po ang Reformation at nagkaroon ng mga pagbabago sa paniniwala at pananampalataya nang maipanganak ang sola Scriptura. Ipinanganak na rin po ang sola gratia, pinanganak po ang sola fide, solus Christus, and of course, the most famous soli Deo gloria. Ito po ay dahil sa napansin ni Martin Luther na meron pong discrepancy ang Latin Vulgate doon po sa original Greek text. Pagkalipas po ng 28 years mula nang may panganak ang Reformation, ginawa po ng simbahang Katoliko ang famous Council of Trent. Ito po ay ginanap noong 1545 hanggang 1563. Sa loob ng 18 taon, 18 years, 3 beses nagtagpo ang Council of Trent na ginanap po doon sa city of Trento sa southern Italy. Ito po ay sinadya ng Katolikong simbahan upang mag-respond doon po sa Reformation. Kaya noong 1547, tinanggap nila yung Apocrypha. Tinanggap nila upang mabigyan ng rason ang kanila po mga practices tulad po ng purgatory and prayers for the dead. As you all know, isa sa pinakamalaking negosyo na naimbento ng simbahang Katoliko dahil patay na, ipagdadasal ng paulit-ulit, ipagmimisa, ipagtitirik ng kandila, ipapanalangin paulit-ulit ang patay na pumunta sa purgatorio, pagkatapos purgahin, ay dadalhin sa langit. Now, ibig sabihin ng purgahin, to purge. Purge, purgahin. Siya po'y lilinisin doon po sa purgatory sa pamagitan po ng mga panalangin. And mind you, may bayad ang panalangin. And that is a clear business. Hindi po yan malulon ni Martin Luther. Nilabanan po ng husto sapagkat hindi niya makita yan sa Scripture. Walang itinuro ang Panginoong Hesus ng ganyan. Walang tinuro ang mga alagad ng ganyan. Hindi nyo yan mababasa sa Biblia. Kaya ang ginawa po ng Council of Trent, isinama ang Apocrypha. At mababasa nyo ang teaching ng Purgatory sa 2 Maccabees chapter 12 verse 41 to 46. Kaya may basihan din sila doon sa Biblia nila na hindi po accepted ng canon of the Scripture. Ipinasok lang nila. Kailan? 1547. 30 years. If you do the math.
after the Reformation. Ang Apokripa po sa kabuuan ay merong 15 books. Ang tinanggap lang nila at idinagdag yung 7 kasi yun po yung komportable sila sa kanila pong teaching. Pero ito po ay rejected. The Apokripa as a whole na mayroong 15 books, rejected po yan by the canon of the scripture sa 4 na dahilan. Una, it contains fictitious names of people and places. May mga binabanggit na pangalan ng tao, may mga binabanggit pangalan ng lugar, hindi mo ma-verify. Saan ito? Wala sa mapa. Tapos hindi mo ma-verify yung mga pangalan, hindi mo malaman kung sino, hindi mo matrace kung kaninong kamag-anakan. Pangalawa, the teaching written in the Apocrypha are in conflict with the teaching of the whole Scripture. May mga binabanggang turo. Pangatlo, the Apocrypha is not in unison with the one message of the Bible, which is Christ and His finished work. And more importantly, Jesus did not use it. Jesus did not mention it. Jesus did not quote from it. Wala po siyang quote na ginamit galing po sa Apocrypha. The apostles did not use it, and even the church fathers did not use it. Ang gumagamit lang po nito ay ang simbahang Katoliko dahil response po nila ito doon sa Reformation, kaya tinanggap ito noong 1547. Ang Biblia po natin ay ito. This is our Bible. Merong 66 books, written by 40 writers, written in 3 original languages, namely Hebrew, Greek, and Aramaic. Ito po ay sinulat in the period of 1500 years, written in 3 centuries, or rather 3 continents, namely Asia, Europe, and Africa. And uniquely, meron lang pong isang author ang Bible. And the author is the Holy Spirit. Meron pong 40 writers, pero hindi po 40 authors. Iba po yung author sa writer. Ang author, siya po ang may akda ng buong aklat. Ang mga writers, isinulat lang nila yun pong kaisipan ng may akda. The author is the Holy Spirit. Sabi ng iba, hindi kami naniniwala sa Bible na ito ay Word of God dahil sulat lang yan ng tao. Na huwag nyo pong ipaglaban o ipag-away sa tao na ito ay hindi sulat ng tao. Sulat talaga ito ng tao. Alam nga naman sulat ito ng hayop. Sulat ito ng tao, pero hindi ito salita ng tao. Ipinasulat ng Diyos sa tao dahil ang tao ang babasa. Kung ang Diyos ang susulat, di natin mabasa. Kung hayop ang susulat, lalong hindi natin mabasa. Kasi walang tinatawag na common ground. Para magkaroon ng common ground, that is what communication is. Kaya ibinigay ng Diyos ang Bible, nais ng Diyos mag-communicate sa atin. The word communication comes from the original Latin word communis, meaning common ground. Something in common. Tao ang babasa, kailangan ipasulat ng Diyos sa tao. Ang problema, ang tao nagkakamali. Ang tao po ay mayroong pagkakamali. So para po maiwasan ang pagkakamali, ang mga taong ito ay hindi nagsulat sa kanilang sarili. They were guided, they were inspired, they were led, they were moved by the Holy Spirit. Kaya kita nyo ang Diyos nagkatawang tao because that is what communist is, common ground. Hindi natin kayang umakyat doon sa level ng Diyos para maintindihan siya. So ang ginawa ng Diyos, ang Diyos ang bumaba sa level ng tao para maintindihan natin ang Diyos. That's why God became man. And that is also the reason why God allowed men to write His word. Let me show you the scripture. 2 Peter chapter 1 verse 21. Look at the scripture. For prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. As they were moved by the Holy Spirit. Yung mga nagsulat,
ng Biblia, hindi po ito isinulat sa ganang kanilang sarili. Hindi sila pinabayaan ng Diyos, bahala na kayo kung ano isulat nyo. Hindi po, isinulat ito as they were moved by the Holy Spirit. The word move comes from the Greek word peromenoi, meaning driven by or carried along. Katulad po ito ng bangkang may layag o kaya binta, familiar po kayo sa paraw. Sa Ingles, ang tawag po ay sailboat. Kung paano ang sailboat, mga kapatid, ay driven by the wind, ang mga writers of the scripture ay nagmistulang paraw or sailboat. They were led, they were driven by, and they were even carried along by the wind of the Holy Spirit to make sure that the boat will reach its proper destination. Saan pupunta ang paraw? Kung saan papunta ang hangin. Correct? Ganon din po. Saan pupunta ang isinulat ng mga lagad? Sa direksyon na gusto ng Holy Spirit. Ano po ang direksyon na yan? Sa nag-iisang mensahe, si Kristo. At ang kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. The message of the cross. Shout amen. Kaya po ang buong Biblia ay isa lang ang tunay na mensahe. The message of the Bible is the message of the cross, the finished work of Jesus Christ. Can you say amen? Amen. Yung mga hindi po naniniwala that the Bible is the Word of God, their arguments against the Bible are built on selected passages that their weak minds cannot understand. Well, admittedly, there are verses seemingly in error, but they are not. They just need to be handled objectively using the art and science of textual criticism, but rest assured that there are no errors in the Word of God. Undeniably, there are discrepancies in other translations, but we can handle them using the proper way of doing it. We call it hermeneutics, or we can do the proper hermeneutical procedure. No big deal. If you are trained how to handle the scripture properly using the principles, laws, and rules governing the process, no problem with some discrepancies in the translations. Any translation that would alter the one true message of the whole Bible is flawed. Yun po ang palatandaan. Pag gumagamit kayo ng translation, at yung translation na ginagamit po ninyo ay inilalayo kayo sa nag-iisa at tunay na mensahe ng Biblia, ang tinapos na gawa ni Kristo, alam nyo na mali ang pagkakasalin nito. The Bible does not have many messages. That is the clue. The Bible contains only one message. The 39 books of the Old Testament plus the 27 books of the New Testament, you put them together, only one message. The message is the message of the finished work of Jesus Christ. Can you say amen? Amen. Everything revolves around the one message. Yun talaga ang tunay na mensahe. Hindi mo man masyado maintindihan ng iba at maraming detalye, okay na lang. Ang mahalaga, maintindihan mo yung mensahe ng nag-iisang mensahe ng buong Biblia. With our limited minds, admittedly, hindi talaga natin maintindihan ang kabuang detalyeng nakasulat sa Bible. Pero madaling maintindihan ang mensahe po nito. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Shout amen! Amen! Come on, give Him praise for that. That is the one message of the Bible. Shout amen! Amen! 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ang very interesting pong word dyan ay ang word na inspiration. Ang Greek word na ginamit po ay theopnostos, meaning divinely breathed in. Dahil yung pong word na theopnostos, dalawang salitang pinagsama, theo God, nostos to breathe. So pag pinagsama mo, theopnostos, divinely breathed in.
hiningahan ng Diyos. Kaya ang pagkakasalin ng NIV, God-breathed. Let me show you the NIV. 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is God-breathed, theopnostos, and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Sa makatwid, madali maintindihan. Ang hininga ng Diyos ay nasa kanyang salita. Can you say amen? Amen. Hiningahan ng Diyos. Ibig sabihin, ang hininga ng Diyos ay nasa kanyang salita. Natatandaan niyo po kung ano nangyari sa putik ng hiningahan ng Diyos? Naging buhay. Remember? Yes. Gumawa ang Diyos ng tao mula sa alabok, inanyuan, at sa ilong ay hiningahan ng hininga. Ano nangyari sa putik? Nabuhay. Sa makatwid, anong mayroon sa hininga ng Diyos? Buhay. Kung mayroong hininga sa buhay ng Diyos, at ang kanyang salita ay kanyang hiningahan, anong meron sa salita ng Diyos? Buhay. Kaya po, napakalaking pagkakamali pag sinabing ang Biblia ay hindi salita ng Diyos. Dahil ang Biblia ay hiningahan ng Diyos. Ang kasulatan ay hiningahan ng Diyos at narito ang kanyang hininga. The words that I speak to you, Jesus said, they are spirit and they are light. John 6:63. Na born again tayo sa pamagitan ng Word of God. Remember? Kaya merong buhay. Nang pumasok sa atin ang Word of God, pumasok sa atin ang buhay, nagkaroon ng buhay sa loob ng ating spirito. 1 Peter chapter 1 verse 23. The Apostle Peter writes, for you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring Word of God. Paano na born again ang isang tao? Sa pamagitan ng buhay na salita ng Diyos. Buhay po ba ang salita ng Diyos? Meron po ba itong buhay? Kaya pag ibinahagi mo yan sa mga tao, ang mga buhay ng mga tao ay nababago. May kapangyarihan ang salita ng Diyos. Ang patay ay nabubuhay. You are spiritually dead and you got born again through the living and enduring Word of God. Say amen. Amen. The Bible is inspired, infallible, and inerrant. It is infallible as a whole, and it is inerrant in parts. Walang bahagi sa salita ng Diyos na mali. Walang bahagi sa salita ng Diyos na mayroong pagkakamali. It is infallible and it is inerrant. Hindi hindi abot ng iyong limitadong kaisipan ang pagbibintangan mong mali ay ang Bible. Ikaw ang mali. Tao ang mali. Ang Biblia ay palaging tama. Palakpakan si Lord. Laging tama ang salita ng Diyos. John 17:17, Jesus said, sanctify them by the truth. Your word is truth. Pansinin nyo, your word is truth. Sa original, your word is the truth. Sa original, ang nakalagay po, ho, logos, estin, he, aletheia. He is the truth. One truth. The truth. The Bible as a whole is the truth. Hindi po pieces of truth. Hindi po a truth, but the truth. Jesus is the truth, the living truth. The Bible is the written truth. Ang katotohanan, hindi po isa sa mga katotohanan ang nag-iisa at tanging katotohanan. The Scripture is the only standard of truth. Any so-called truth contrary to the Scripture is a lie. We call it sola scriptura. That is the authority of the Scripture. Mahalaga po yun sa isang simbahan.
Kaya delikado po yung pastor at simbahan na hindi naniniwala sa authority ng Scripture. O ito ang delikado. Bakit? Tatanungin ng iba, anong delikado doon, Bishop? Ito ang delikado doon. Yung tinuturo ng pastor, hindi kayo sigurado kung yun ay salita ng Diyos o salita niya lang. Kaya minsan maririnig niyo yan, nagsasabi, i-google niyo itong sinasabi ko. Google? I-google? Ano i-google namin? Yung sinasabi mo? Ba't hindi mo masabi sa mga membro, buksan niyo ang Bible, tignan niyo ang sinasabi ko. Hindi po Google ang basihan ng katotohanan. Ang basihan ng katotohanan ay salita ng Diyos. Noong unang panahon, wala pang Google. Bakit i-google? Google. Walang kaugnayan dito si Google. Word of God ang pinag-uusapan natin. Can you shout amen? Amen. Kaya hindi ko pwede sabihin i-google ninyo. Hindi po. Open the scripture. Look at the verse. The verse is the voice of God. The verse is the voice of God. Shout amen. Kaya ang mga pastor at mga simbahan na nagsasabi, the Bible is not the word of God, get out from that church as fast as you can. That is not of God. Imagine, nasa isang simbahan kayo, nang tawag ninyo simbahan ng Diyos, pero yung inyong pinag-aaralan hindi aklat ng Diyos? What are you doing there? Pack your bags and go. Go somewhere else. Kung wala kayong mapuntahang simbahan, mga kapatid, mamundok na kayo. At least makikita nyo sa bundok ng Diyos ang lumikha ng lahat ng ito. Ang Diyos ay nasa kanyang kalikasan. You can even look at the sky and find God. Because the skies and the firmaments and everything that God has made testify that God is real. Palakpakan si Lord. Amen. Sa akin lang, makikita mo pa ang Diyos sa kabundukan kaysa sa simbahan na yon. Sapagkat I can never find God in a church where they do not believe the Bible is the Word of God. Now, nung nag-aaral pa po si Bishop Amy kasama ni Pastora Jo sa seminary, isa po sa major papers na isinulat po ni Bishop Amy ay The Scripture and the Church in Crisis. This is one of my major papers when I still studying together with Pastora Jo in the seminary. Ang sabi po ni Karl Barth, isang Swiss Reformed theologian, the Scripture is in the hands but not in the power of the church. Kapag po ang simbahan at ang Scripture nagbangga, look at my eyes, mali ang simbahan, tama ang salita ng Diyos. Huwag niyong babaguhin ang salita ng Diyos para lang po sa inyong simbahan. Baguhin niyong simbahan ninyo para umayon sa salita ng Diyos. Did you get that? I'm sure may mga pastors na nanonood sa broadcast na ito. It is very important that you get the message. Laging tama ang salita ng Diyos. Ang langit at lupa ay lilipas, ang salita ng Diyos mananatili magpakailan-kailan pa man. Give Him praise for that. Hallelujah. Shout amen. Let's see them again. Number one affirmation. The Bible is the Word of God. Come on, let's say that all together out loud. The Bible is the Word of God. The Bible is the Word of God. Number two, the Word of God is Spirit. Come on, let's say that. The Word of God is Spirit. The Word of God is Spirit. John 6:63. It is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you, what are they? They are spirit. What else? And they are life. Self-explanatory. Yung ganyan, pag binasa mo, hindi na kailangan ipaliwanag eh. Alam nyo, pag pinaliwanag pa yan, lalabo lang eh. Yan ang ginagawa ng mga pastor.
Ang linaw nung binasa ko, ang linaw eh. Meron nga nagsabi sa akin, ba't gano'n? Nung binasa ko yung verse, sinasabi ng verse, ligtas na ako eh. Nung ipaliliwanag ng pastor, hindi pa ako ligtas eh. Kaya delikado yung mga pastor mahilig magpaliwanag. Huwag mo ipaliwanag. Basahin mo lang. Tignan mo yung verse, tignan mo yung mga verses na kapaligid, tignan mo yung buo. Kaya hindi ka pwedeng magturo, hindi mo man lang nabasa ang Bible from cover to cover. You have to get the whole thing, yo. Get it all. Hindi pwede yung portion lang ng basa-basa dito, basa-basa doon. Uuwi ka sa ang tawag sa'yo, pabasa. Para kang may pabasa. Read all. From the book of Genesis to the book of Revelation, read them all. Spend time. Pastor ka. Kaya ka nga full-time pastor, you have to spend time reading, studying the Word of God. So when you stand behind the pulpit, you can only teach the Word of God. Only the Word of God. Shout amen. Amen. Hindi pa Google. Word of God, Word of God, Word of God. Kapag hindi mo binigay sa akin ng verse, hindi kita pakikinggan. Sapagkat hindi ikaw ang authority ang Word of God. Come on, give Him praise. The verse is the voice of God. Come on, let's shout that together. The verse is the voice of God. One more time. The Word of God is Spirit. And if it is the Word of God and it is Spirit, it is important that you can only understand it through spiritual understanding. Hindi pwede gamitin ang talino. Hindi ko mo ikaw ay college graduate, meron kang master's degree, o meron kang doctorate degree, maintindihan mo ng Bible. Hindi pwede yon. Kahit ikaw ay simpleng tao lang, basta nasa yung Espiritu ng Panginoon, maintindihan mo ang Bible. Hindi ho yan patalinuhan sa kaisipan ng mundo. Let me show you, 1 Corinthians chapter 2, verse 14. The man without the Spirit, meaning not born again, does not accept the things that come from the Spirit of God, meaning the Word of God. For they, meaning the Word of God, referring to the Word of God, for they are foolishness to him. Him, referring to the man without the Spirit of God, meaning not born again. Sa hindi born again, the Word of God, they are foolishness to him. Look at the next line. He cannot understand them. Tell me why he cannot understand. Dahil kulang siya sa talino, kulang sa isip, dahil hindi nakapag-aral, hindi college graduate. Hindi po. Look at the verse. He cannot understand the Word of God. He cannot understand the things of the Spirit of God. Why? Because they are spiritually discerned. Inuunawa ang Bible, hindi ho sa isip, sa Espiritu. Kaya pag nasa iyo ang Espiritu ng Panginoon, maintindihan mo ang salita ng Panginoon. Give Him praise. You can understand the Word. Now, let me give you a classic example. Remember John chapter 3, kinausap ni Jesus si Nicodemus? Remember this story? Sinabi ni Jesus kay Nicodemus, you must be born again. Naintindihan ba ni Nicodemus? Ibig sabihin ba si Nicodemus ay sintu-sinto? Taong grasa? Kulang sa aral? Hindi matalino? Si Nicodemus po, mga kapatid, ay membro ng Sanhedrin. Kumbaga, meron siyang mataas na pinag-aralan. Pero hindi niya naintindihan. Sabi ni Jesus, you must be born again. John chapter 3 verse 4. How can a man be born when he is old? Nicodemus asked. Surely, he cannot enter the second time into his mother's womb to be born. Naintindihan niya? Hindi. Hindi niya naintindihan. So pagdating sa verse 5 up to verse 8, pinaliwanag ni Jesus. Hindi pa rin naintindihan. Look at the next verse, John chapter 3 verse 9. How can this be? Hindi pa ipinapaliwanag, hindi naintindihan. Ipinaliwanag na, hindi pa rin naintindihan. How can this be? Now, verse 10. Jesus said, you are Israel's teacher,
said Jesus, and do you not understand these things? Teacher na, professor na, member ng Sanhedrin. Bakit hindi maintindihan? Dahil wala pa sa kanya ang Espiritu ng Panginoon. Dahil ang salita ng Diyos Espiritu, inuunawa sa iyong Espiritu, kaya pag ang Espiritu mo'y patay dahil sa kasalanan, di mo maintindihan ang Word of God. Pero pag born again ka na, nasa iyo na ang Espiritu ng Panginoon, maintindihan mo ang Word of God. Kaya kung tunay kang born again, huli mo agad kung ang pastor ay nagtuturo ng katotohanan o hindi. Huli mo. Kasi yung Espiritu mo umaayon kapag tama ang turo. Pero pagka nakikinig ka, at alam mo yung sinasabi niya, hindi umaayon sa Espiritu mo, hindi sa Diyos. Sipin mong sabihin, lahat ligtas na, tumanggap man o hindi, di mo matanggap. Di yan turo ng Biblia. Dahil sabi sa Biblia, kailangan mong sampalatayanan at tanggapin si Jesucristo para maligtas. Sa kanila, automatic ligtas na. Sa kanila, pati si Satanas maliligtas din. Wala nang second coming. Wala nang impyerno. Mga katuruan na talagang tahasang lumalabag sa Bible, and ikaw naman na tumatanggap sa Biblia, nagre-repel ang spirit mo. Hindi yan sa Diyos. Hindi yan sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang salita ng Diyos sa Espiritu, umaayon sa iyong Espiritu. Kaya kapag ka hindi umaayon sa iyong Espiritu, alam mong hindi sa Diyos. Because the Word of Jesus is a Spirit. Minsan, meron pang isang tagpo na ganap sa John chapter 6 naman. Si Jesus nagturo sa mga tao. Mabigat ang mga turo ni Jesus. Sabi niya, kung tinapay galing sa langit, ang sino mang kumain ng tinapay na ito ay may buhay na walang hanggan. Ang sabi niya, ang sino mang kumain ng aking laman ay may buhay. Ang sino mang uminom ng aking dugo ay may buhay. Naku, mabibigat na turo. Kamot ng ulo mga tao. Sabi ng mga tao, ano ba itong napuntahan ko? Kainin daw siya. Inumin daw natin ang dugo niya. Ba't ba ako napunta rito? Sa unang dinig, parang kulto, di ba? Grabe, kanibalismo to. Kainan na tayo, kagatan tayo, sipsipan tayo ng dugo. Vampira yata ito. Now, admittedly, without the revelation of the Spirit, maintindihan mo ba yung sinabi niyang, inumin yung aking dugo? Kainin yung aking laman? Ano nangyari? Tignan niyo kung ano reaksyon ng mga tao nung ito ay kanilang marinig. John chapter 6 verse 60. Therefore, look at this. Therefore, many of his disciples, when they heard this, referring to his teaching, they said, this is a hard saying. Look at the next line. Who can understand it? Uwian na. Di ko maintindihan. Ano daw? Kainin daw natin siya. Ano daw sabi? Inumin daw natin ang dugo niya. Wow, grabe. Inumin ang dugo, kainin ang laman. Di nila maintindihan. Now, bakit di nila maintindihan? Kasi iniintindi nila yung salita ni Jesus saan? Sa isip. Sa isip. Hindi po maintindihan sa isip. Pinaliwanag ni Jesus sa susunod na verse. John 6:63. It is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. So sabi niya, hindi ko tinutukoy nasabihin yung laman ko. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Tsaka beside, hindi ako kasya sa inyong lahat. Dami ninyo. Para yung aking laman ang kainin ninyo. Sabi ng Panginoon, the flesh profits nothing, referring to his flesh. It's not about eating my flesh. Look at the next line. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Hindi maintindihan ng mga tao. As a result of this, many of the students drop out. Nag-drop out, hindi na nagtuloy, nag-walk out. Ayaw na namin. Tignan ninyo, John 6:66. Madaling tandaan, 666. Hindi nyo ito makakalimutan.
Madaling tandaan, 666. Ibig sabihin, nag-drop out, nag-walk out. From that time, many of his disciples went back and walked with him no more. Di maintindihan. Di na nagtuloy. Tumigil na. Nagpack ng bags at umuwi na. The people who do not understand the Bible will always walk away from the faith. Talaga pagka hindi naintindihan, nag-walk out. Pero wag ka masira ng loob. Totoong mangyayari yan. Sa panahon ni Jesus, nag-walk out ang mga tao. Kaya kung may mga nag-walk out dahil di nila naintindihan yung katuruan, okay lang yun. Dahil ipinagpauna na sa atin ng Bible. 1 John chapter 2 verse 19. They went out from us, but they did not really belong to us. For if they had belonged to us, they would have remained with us. But their going showed that none of them belonged to us. Talagang mangyayari yan. Pag di nila maintindihan ng katuruan, they will walk out. Nasa full grace na, ha? Akala mo talagang na full grace, kasama mo ng maraming taon. Nakatabi mo sa loob ng church. Ngayon, mabalitaan mo, ha? Nasa mixture church na uli. Ano ibig sabihin? Hindi po talaga na-convert. Walang genuine conversion ng full grace faith sa Kanya. Kasi sa totoo lang, look at my eyes, kapag na-capture mo ang tunay na message ng full grace, hindi ka nababalik sa mixture. Did you get that? You will never return. Why? Kasi naintindihan mo na ang magandang mensahe ng tinapos na gawa ni Kristo. The message of full grace. Shout amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Hindi ka nababalik doon. O kaya, nasa full grace na. Biglang napunta pa sa inclusionism, universalism, preterism. Antindi. Bakit? Sapagkat hindi nila naintindihan. Bakit hindi naintindihan? Dito sa isip, pinapagana ang isip. Meron pang ang pastor na nagsabi, hindi daw niya kayang sambahin ng Diyos ng Biblia dahil ang Diyos ng Biblia ay guilty ng genocide. Madami daw pinapatay ang Diyos doon sa Old Testament. Diyos ko, ba't di mo kasuhan? Binasa yung ilang istorya sa Bible without taking into consideration the whole Bible. Bakit lang titingin ka rin sa portion na yun? Paano raw sasambayin ng Diyos na nagpagawa ng arko, wawalong tao ang nasa loob, at karamihan hayop pa. Samantalang ang mga taong nasa labas, babae, lalaki, matanda, bata, at mga babies, naglutangan at nangamatay. Yan ba eka ang Diyos na sasambahin mo? Kaya ang kampanya niya, hindi tunay na Diyos ang Diyos ng Biblia. Kaya meron siyang ibang Diyos. Nag-imbento sila ng ibang Diyos. Yung Diyos ng pag-ibig. Na dahil ang Diyos ay kanang pag-ibig. Love, love, love. Walang pupunta sa impyerno. Love, love, love. That is a distorted view of God's love. Hindi ko ho itinatanggi ang Diyos ay pag-ibig. Pero maliwanag din sa Bible, ang Diyos ay Diyos ng katarungan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga isinugo ng Diyos ang kanyang anak para bayaran ang ating mga kasalanan upang pag tinanggap mo si Jesus, hindi ka na mapunta sa impyerno at ikaw ay maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Shout amen! Amen! Pero hindi niya alam yung parte ng istorya. Na bago umulan at bumaha, 100 taon, nangaral si Noe, walang naniwala kahit isa. Sa makatwid, hindi ho sila nilunod ng Diyos sa labas ng arko. Nalunod po sila sapagkat hindi sila naniwala sa mensahe na ipinangaral ni Tandang Noe. Hindi ang Diyos ang nanlunod sa kanila. Ang tao pupunta sa impyerno hindi dahil pinadala sila ng Diyos doon. Ang tao pupunta sa impyerno
kahit mabigat sa puso ng Diyos, dahil tinanggihan mo ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga ang aming panawagan sa sambayan ng Pilipino at maging sa buong mundo, tanggapin nyo lang ang tinapos na gawa ni Kristo. May buhay na walang hanggan, mayroong kapatawaran, dahil mahal ka ng Diyos. Palakpakan si Lord. Amen. Huwag niyong ibintang sa Diyos ang nangyari sa tao at nangyari to sa tao dahil sa kanilang sariling kagagawan. Can you say amen? Amen? That is why we believe the Bible is the Word of God, and we believe the Word of God is Spirit, and there is no private interpretation. Alam niyo kung bakit may mga nakukulto? Kasi kanya-kanyang paliwanag eh. Tignan niyo, 2 Peter 1:20. Knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. Eh kanya-kanya ng paliwanag eh. Yung isang pastor, kumukuha ng paliwanag sa Google. Hindi na nagbibigay ng verse, ipinopromote pa yung Google. Yung iba, may kilala akong pastor, ang kinukot niya, galing po doon sa isang atheist. Isipin mo, pastor ka, ang kinukot mo galing sa atheist, para sabihin lamang na walang impyerno. Ay, kakampi mo na ang atheist ah. Kakampi mo na ang mga atheists, kakampi mo na ang mga agnostics. Anong kampo na kayo? Kayo ba'y kasama sa kampo ng Panginoon o kampo ng mga laban sa Panginoon? Hindi nila napapansin. Alam niyo kung bakit? Sapagkat sila'y nagkaroon na ng sariling interpretation. Kaya nga series natin The Bible Explains. I will not explain. I will just allow the Scripture to explain itself. The word private comes from the Greek word idios, meaning own interpretation. Delikado po yan. Sipin nyo kung kanya-kanya tayo ng paliwanag. Sabi ng isa, buksan natin ang Bible. Tapos yun, ikaw, ano sa palagay mo? Ikaw naman, ano sa palagay mo? Ikaw naman, ano sa palagay mo? Di tatlong palagay na yon. Eh, tinanong ako, hindi na ako mapalagay. Eh, kanya-kanya na tayo ng palagay. Ano lumalabas? Ang Bible ay kanya-kanyang palagay? May mga ganyan mag-Bible study Iikot sila, paikot. Tapos bubukas ng verse. Tapos kanya-kanya sila ng palagay. Tapos, matatapos sila, di na malaman kung anong lagay. Hindi yung ganyan ang Bible study. Kalokohan po yan. Now, we can have our own application because I believe the Bible can be applied in many ways. Pero look up here, look at my eyes. The Bible has no many interpretations. The Bible has only one interpretation, and you have to find out in the Scripture. You don't give meaning to the text. You discover the meaning from the text. That is why the Bible explains itself. Can you say amen? Amen. Number 1, the Bible is the Word of God. Number 2, the Word of God is a Spirit. Number 3, the Word of God is all about Christ and His finished work. When you look at the whole Bible, isa lang ang message. Parang libro din, di ba? Kung ang libro ay maraming pahina, maraming quotations, maraming citations, maraming info and data, pero you may not remember many things. Pero at least pag nabasa mo isang libro, alam mo meron lang isang mensaheng ikino-communicate yung pong author. Did you get that? Ganun ang Bible. Pag binuksan mo ang Bible, isa lang ang message. The one message. Sabi po ng Hebrews chapter 10 verse 1, the Old Testament, referring to the law, is but a shadow. Ang fulfillment, mga kapatid, and reality ay si Jesus Christ. Colossians chapter 2 verse 16 to 17. Ibig sabihin, mga kapatid, maintindihan mo. Hindi ko man maintindihan ng maraming detalye, okay lang. Hindi naman to contest ng memorization, pagalingan ng maraming kabisadong detalye. I may not be able to give you the full details, okay lang. Basta mahalaga, hindi ako nalilito, naiintindihan ko, ang Bible, isa lang ang mensahe, si Jesus at ang kanyang tinapos na gawa. Other than that, mga kapatid, peripherals na lang po yon. Ibig sabihin, mga kapatid, mga supporting ideas na lang to the one big idea. The one big idea is Christ and His finished work. Tawag ni Apostle Paul, the message of the cross. Lahat ng stories surrounding the whole Scripture
only support the idea of Christ and His finished work. Other than that, wala na po. There is only one message. Let me prove that. Naalala nyo po nung after ng resurrection, merong dalawang alagad na naglalakad doon sa road of Emmaus. Sinabayan ni Jesus. Remember that part? Let me show you. Luke chapter 24 verse 27. Kinausap ni Jesus yung dalawang alagad. And beginning with Moses and all the prophets, He, referring to Christ, explained to them, referring to the two disciples, what was said in all the scriptures. How many of the scriptures? All the scriptures concerning Himself. Very simple. Hindi kinakailangan maging theologians dito. Kailangan mo lang maintindihan. All the scriptures. The writings of Moses, the writings of the prophets, and the book of Psalms. Itong composition ng all the scriptures, He explained to them concerning who? Himself. So, sino ang mensahe ng buong kasulatan? Si Jesus. At ang kanyang tinapos na gawa. So, hindi ko man kabisado ang detalye. Di ko man kabisado ang mga binigkas na salita ni Daniel, binigkas ni Samuel, binigkas ng mga propeta sa Old Testament. Okay lang. Hindi ka naman ipapako sa krus dahil hindi mo ma-recite ang verse. Okay lang. Pero at least kahit ako'y tulog, alam ko, si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa akin. Gisingin man ako, kaya kong sabihin, si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa akin. Shout Amen! Now, nung dumating ang gabi, nagpakita ang Panginoon sa kanyang mga alagad. Luke chapter 24 verse 44. He said to them, kausap niya rito yung mga alagad na, kanyang mga apostoles, this is what I told you. While I was still with you, everything. Everybody say, everything. Everything. Ano ibig sabihin ng everything? Pwede rin bang all? Yung everything ba, all din? Everything must be fulfilled that is written about me. Where? In the 3 sections of the Old Testament. Namely, number 1, the law of Moses. Number 2, the prophets. Number 3, the Psalms. Ito ang 3 major composition of the Old Testament, known as the law. Hebrews 10:1, the law is but the shadow. Colossians 2:16 to 17, Christ is the reality. Kaya pag binuksan mo ang Bible, madali mo maintindihan dahil isa lang ang tinuturo sa atin ng Bible. Si Jesus, at ang kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Shout Amen! Palakpakan si Lord. Hallelujah! Hallelujah! Meron po akong dalawang booklets na isinulat. Ang title po, See Only Jesus and Christ-Centered Interpretation. Available din po ito sa e-book format. Makakatulong po ang mga babasahin ito para maintindihan na pag binuksan mo ang Bible, isa lang ang dapat makita mo. Hindi ito tungkol kay Moses, hindi ito tungkol kay Abraham, Isaac, and Jacob. Sila po yung mga mahalagang karakter, pero hindi po sila ang main character. Hindi po ito tungkol kay Peter, James, and John. Hindi po ito tungkol kay Paul. Mahalagang mga tao po ito. Hindi ko po sila minamaliit, pero hindi po sila higit na lalaki kay Kristo. Did you get that? The main character of the Bible is Jesus. Kaya pag binuksan mo ang Bible, you see only Jesus. Give Him praise. You see only Jesus. Amen. You can only be correct in your interpretation when you see Christ in all the scriptures. Kapag hindi si Kristo ang nakita mo, mali ang iyong interpretasyon. I don't care. How did you arrive with that interpretation? I don't care. Kahit anong exegetical procedure pa ang ginamit mo, I do not care. I only care for one thing and one thing only. Is it about Christ? Kung hindi tungkol kay Kristo, I don't want it. Because I only want about Christ and His finished work. Say amen. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Let's see them again. Number 1, the Bible is the Word of God. Number 2, the Word of God is Spirit. Number 3, the Word of God is all about Christ and His finished work. Let me close. Number 4,
The Word of God is a revelation. The Word of God is a revelation. Let me ask you this question. How did the apostles understand that Christ is the fulfillment of all the scriptures? Paano nila ito naintindihan? Let me give you the verse. Luke chapter 24, verse 44 up to 45. He said to them, Jesus said to his disciples or apostles, "This is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses." What else? The prophets. What else? The Psalms. Look at this, verse 45. Then what? He opened their minds so they could understand the scriptures. Paano nila naintindihan ang scripture? Jesus opened their minds. That is the only way you can understand the scripture. Look up here. Those of you who are watching this broadcast, the only way you can understand the scripture is that God will open your mind. Pag hindi binuksan ng Diyos ang iyong kaisipan, there is no way you can understand the scripture. I don't care how intellectual you are. Kahit gaano kataas ang iyong pinag-aralan, kahit gaano kakatalino, kahit anong dami ng degree na natapos mo o dami ng letra pagkatapos ng pangalan mo, I really don't care. You will never understand the scripture unless and until on bended knees you say, "God, give me the revelation. Open my mind and open my heart." Jesus did. Binuksan ni Jesus ang kanilang isip at ang kanilang puso. The word revelation comes from the Greek word apocalypsis, meaning unveiling, taking off the cover. What else? Opening of mind and heart. Kaya pag nabuksan ang iyong kaisipan, revelation. Maraming mga tao ang tumatanggi sa mensahe ng biyaya sapagkat hindi pa nila natatanggap ang kapahayagan. Walang sapat na paliwanag. Walang pastor na magaling magpaliwanag makakakonbinsi sa iyo. Kahit sinong pastor ang magpaliwanag, hindi mo maiintindihan unless the Lord open your mind and open your heart. Acts 16:14. One of those listening was a woman named Lydia, a dealer in purple cloth from the city of Thyatira. Ang dating negosyo po ni Aling Lydia bago nagkaroon ng Lydia's Lechon ay Lydia's garment. Siya po'y negosyante ng tela. Long before, bago nagkaroon ng Lydia's Lechon. One of those listening was a woman named Lydia, a dealer in purple cloth from the city of Thyatira, who was a worshiper of God. Look at the next line. The Lord opened her heart. Who opened her heart? The Lord opened her heart to respond to Paul's message. Wow! Si Pablo na nagpapaliwanag. Ikaw, pastor, mas magaling ka pa ba kay Pablo? Ikaw ang kausap ko. Di ba, tawag mo sa sarili mo, apostol din. So, ikaw ba'y mas magaling pa kay Pablo? Walang mas magaling pa kay Pablo. Pero si Pablo na nagpapaliwanag, the apostle of grace, para maintindihan lang ni Aling Lydia, kailangan buksan ni Lord ang kanyang puso. Kasi wala yan sa magaling na paliwanag. Nasa revelation po yan. Amen? That is why we call this revelation. Apocalypsis. Opening of mind and opening of heart. Galatians chapter 1 verse 11 to 12. I want you to know, brothers, that the gospel I preach is not something that man made up. I did not receive it from any man, nor was I taught it. Rather, I receive it by revelation. Anong Greek word ng revelation? Apocalypsis. Revelation directly from Jesus Christ. Apat na bagay ang kitang-kita nyo po dyan. Number one, the gospel of grace is not man-made. The gospel of grace is not man-given. The gospel of grace is not man-taught. The gospel of grace is God-given from direct revelation. What is the Greek word for revelation? Apocalypsis. Ano ibig sabihin ng apocalypsis? Opening of mind
and opening of heart. Unveiling, taking off the cover. Inalis na ang takip. Nakita ko na, ang Biblia ay tungkol kay Kristo at sa kanyang tinapos na gawa. Hallelujah to the Lamb of God. Let's see them again. Basic affirmation about the Bible. Ang apat na ito, basic po ito. Elementary, rudimentary. You cannot be wrong with this. Hindi ka pwede mali dito. Hindi mo maintindihan ang complexities ng algebra kung hindi mo alam ang multiplication table. Basic mathematics will help you understand complex math. Did you get that? Basic. Kung yung basic lang hindi maintindihan, paano pa yung mga complex? Kayo mga mabigat na mga verses of Bible, mga parang di ko maintindihan na, parang pinapakain ng laman na, parang pinapainom ang dugo at di ko maintindihan na. It is because you have missed the basic. The basic is important. Now, look at the basic. Malakas, sabay-sabay. Sit up straight. Fasten your seatbelt. This is the touchdown. Ready, ready, ready. Number 1. The Bible is the Word of God. Number 2. The Word of God is Spirit. Number 3. The Word of God is all about Christ and His finished work. And number 4. The Word of God is revelation. Always remember, the Bible is the Word of God. The Word of God is Spirit. The Word of God is all about Christ and His finished work. The Word of God is a revelation. The big idea is, I believe the Bible is the Word of God. What is the big idea? I believe the Bible is the Word of God. All together, out loud. The big idea is, I believe the Bible is the Word of God. now we can understand how the Bible explains itself because the Bible is the Word of God. Of course, we do not want to end the broadcast without giving you who are watching this broadcast for the first time, the opportunity, the most blessed opportunity to receive Jesus today. I say to you, today is the day of salvation. Tomorrow may be too late. You are not watching this broadcast by accident. It is God's divine appointment. Kung nais mong tanggapin ang Panginoon Jesus bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, diyan, habang nanonood ka sa broadcast na ito, itaas mo ang iyong dalawang kamay. At lahat po tayo sa loob ng bulwagang ito, maging kayo po na maaaring first time lang nakapunta dito po sa community na ito, itaas natin ang ating dalawang kamay. Pikit natin ang ating mata. Everybody, let's do this together. Samahan po natin ang ating mga panauhin na nanonood sa broadcast na ito to receive Jesus today. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito, itinataas ko po sa harapan ang sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Ipinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob, na sila ay lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, tayong lahat ay magsabi ng palakpakan si Lord. Ihanda po natin ang ating mga sarili, tayo po'y darako sa banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuli dumampot siya ng tinapay.
Kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos magapunan ay kanyang inawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Atin pong itaas ang ating pong dalawang kamay at tayo po'y sumunod sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala. Ako'y magaling na. Aking idinideklara. Ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan, sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Come on, clap your hands to the Lord. All together, malakas, sabay-sabay. Ano po ang big idea? I believe the Bible is the Word of God. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts, we say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday on site and of course, online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community at EMI Broadcast. Maraming thank you mga kabiyaya. Stay a bit for more announcement. Stay safe, stay blessed, stay connected. Always remember, in Christ, you are Charito!